My dear brothers and sisters, good afternoon. Isi-share natin to ngayon, ang Kawikaan 24. Kailangan natin i-share ito dahil ito ay nagaganap na ngayon. Kaya mga pangyayari about sa ating politika. Kaya ang daming gustong pabagsakin si Sara dahil may nagawa siya, may natuklasan silang mga anomalya. Tama naman, kapag may anomalya, kailangan talagang managot yung gumawa nito. Pero sa kabilang dako, yung mga kumo-question kay Sara Duterte, meron namang tinatago about kay Martin Romualdez, yung siniwalat ni Bibi Sara na dalawa lang daw ang naghahawak ng pera sa Kongreso. So, dalawa lang humahawak sa budget. May siniwalat yung karangyaan na pinapakita ni Teacher Stella, si Castro, hindi nakulong. So, ang daming anomalya rin sa kumu-question kay Sara. So, hindi patas ang gobyerno natin ngayon. At ang nangyayari, nang makita nilang parang mabuwal si Sara, tinatawanan nila, kinukutya nila. Ang sa kabila naman, yung sumusuporta sa mga Duterte, kinukutya naman yung mga tinatawanan yung mga mali na nakikita nila sa kabilang dako. So, my dear brothers and sisters, hindi ito ang nararapat. Kaya mag-pray tayo more and more dahil ang nakalagay dito sa Proverbs 24, kapag nabubuwal ang iyong kaaway, ay huwag kang magalak at huwag kang matuwa at huwag matuwa ang iyong puso kapag siya'y bumabagsak. Baka ito'y nakita ng Panginoon at ikagalit niya at kanyang alisin ang puot niya sa kanya. So ito ang nangyayari ngayon. Kaya ang gobyerno natin ay nangangailangan ng prayer natin. Dahil hindi patas ang laro ng ating politika ngayon. Hindi patas. Si Sara na ang kine-question. Samantala sila may hawak, ang mga ibang may hawak ng pera na katulad sa kine-question nila kay Sara ay hindi naman nila kine-question. Nakapunteriya lang kay Sara. Pagkatapos yung mga kumu-question kay Sara ay may mga tinatago naman na hindi nila isinisiwala at hindi nila kine-question. So my dear brothers and sisters, huwag tayong pumanig sa huwag tayong maging makabibiim nor makasara. Kailangan tayo, mga anak sa Diyos, nasa gitna tayo. Wala tayong pinapanigan dahil yung panig natin ay ang Panginoon. Kailangan nasa panig tayo ng Panginoon. Huwag nating tawanan kung bumabagsak si Sara, o huwag nating tawanan kung may nakikita tayong mga kamalian sa mga kumu-question kay Sara. Kita nyo dito, kapag matuwa tayo, kapag matuwa ang ating puso, baka ito'y makita ng Panginoon at ikagalit niya at kanyang alisin ang puot sa gumawa ng masama. So my dear brothers and sisters, let's continue praying dahil yung bansa natin ay nangangailangan talaga ng ating prayer. Tayong mga anak ng Diyos ay kailangan nasa panig tayo ng Diyos. Huwag tayong pumanig kay Duterte. Huwag tayong pumanig sa kina BBM. Kailangan nasa panig tayo ng Diyos. Pray and pray tayo, my dear brothers and sisters, dahil
Nakakalungkot ang mga pangyayari ngayon sa ating politika. Ito ay nagsasalamin sa atin bilang mga anak ng Diyos. Nagsasalamin ito sa atin bakit nangyayari ito. May purpose ang Panginoon, kaya mag-pray and pray tayo at sana magigising na ang ating bansa sa katotohanan. Yun lang, my dear brothers and sisters. Good afternoon and may God bless the Philippines.